turuan din natin ang ating mga anak hanggang sa mga susunod na saling lahi na ituro natin ang pagpapala ng Diyos, ang tunay na blessing ay hanggang sa ating susunod na mga henerasyon. Basahin na natin ang Genesis 18:19. Genesis 18:19. Sapagkat siya ay aking kinilala upang siya ay mag-utos sa kanyang mga anak at sa kanyang sambahayan pagkamatay niya, na maingatan nila ang daan ng Panginoon, na gumawa ng kabanalan at hatulan upang upang padatnin ng Panginoon kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. Yan. Ang Lord nag-utos kay Abraham, ang sabi niya, siya'y aking kinilala, sabi ng Diyos. Kinilala ko tong si Abraham upang siya'y mag-utos sa kanyang mga anak. Meron palang obligasyon si Abraham na mag-utos sa kanyang mga anak. Ibinigay din ng Panginoon yan, siya'y aking kinilala upang magbigay ng utos sa kanyang mga anak at sa kanyang kalahayan. Sabi ganon sa verse 19. Ang sabi diyan, upang padatnin ng Panginoon ang pagpapala. Inuutos niya sa kanyang mga anak yung tinatawag na daan ng Panginoon. Si Abraham tinuruan na ituro niya sa kanyang mga anak ang daan ng Panginoon. Dapat pala tayo nagtuturo ng daan ng Panginoon na gumawa ng kahatulan upang padatnin ng Panginoon kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. Tatandaan niyo, may ipinangako ang Diyos kay Abraham patungkol sa kanya na pagpapalain ang kanyang binhi. Pero may katungkulan si Abraham na ituturo niya to sa kanyang mga anak hanggang sa salit-saling lahi. Anak ng kanyang mga anak. Tatandaan niyo yung mabuti, may overlap yon. Hindi ibig sabihin noon ay tuturuan mo lang ang anak, sapat na. Tapos yung apo mo, bahala na yung anak mo. Ang totoo noon, tuturuan natin yung anak, pati gagawin natin yung ating anak kung paano magturo sa ating apo. Yun po ay importante para may overlap. Para yung anak natin, magtuturo din sa anak niya at yung anak niya tuturuan din hanggang sa kanyang apo. Continuity po yun. Kaya ganun kagaling ang mga Hudyo kahit sila'y walang bansa, na sarili, na lupain, pagkaraan ng 1900s, na natili silang tuloy-tuloy yung kanilang kultura na nagbibigay lugod sa Panginoon. Bagamat tinanggihan nila si Jesus, pero darating ang araw, kikilalanin nila si Lord pag naabot na yung takdang bilang ng mga hentil. Yun pa rin ay mangyayari kasi pangako ng Panginoon. Ano po ang gusto kong ipakita sa inyo? Kailangan nating turuan ang ating mga anak. Alam nyo, nakita ko talagang mabuti ang Diyos kapag ito ay ating ginawa. Nung ginawa ni Abraham ito, naging pagpapala sa lahat ng mga bansa. Sa paanong paraan? Kanina po ay meron akong tinuruan na bata. Siya po ay, ano pa lamang siya, grade 6. Pero matalino. Mahilig sa Biblia, nag-aaral, nagbabasa, ang dami niyang tanong. At siya po ay panlaban ng Laguna sa chess. Naglaro kami kanina ng 5 game. Talo ako ng 3 beses. 2 beses lang ako nanalo sa kanya. Mahusay talagang bata. Pero 10 years old pa lamang siya o 11. Pero sa grasya ng Panginoon, tinuruan ko siya ng salita ng Panginoon kasi napakahalaga na ang mga bata ay tuturuan ng Word of God. Kasi alam nyo, kapag hindi natin na ituro ito na isalin, sabi ko nga sa kaniya, habang tinuturuan ko, alam mo ba kung bakit nasulat ng Biblia? Sino ang sumulat ng Biblia? Di ba si Moises? Tignan nyo lang mabuti ha. Pakinggan nyo mabuti. Si Moises ang sumulat ng, ang tawag doon ay Pentateuch. Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy. Saan kinuha ni Moises yung ganung kaalaman na naikwento niya ang aklat ng Genesis? Si Moises po ay napakalayo niya kay Abraham. Napakalayo ni Abraham kay Noah. Napakalayo ni Noah kay Adan. Tingnan niyo mabuti ha. Papakita ko lang sa inyo. Ang unang lahi ay si Adan. Ipinanganak niya si Seth, si Enos, si Kainan, si Mahalel, si Jared. Una si Adan, si Sem,
si Enos, Kainan, Mahalel, Jared, Enoch, Metusalem, Lamek, Noah. 10 henerasyon po yun. Magmula naman kay Noah, pinanganak si Arphaxad, Sem, Arphaxad, Sela, Heber, Paleg, Reus, Serug, Nahor, Tare, Abraham. 10 yun na. Kaya, sino ang magkukwento kay Moises? Paano nalaman ni Moises ang Genesis? Napakalayo ng istorya ni Adan at saka ni Noah. Sabi ko nga, magaling talaga ang continuity ng Panginoon. Iningatan niya sa pamamagitan ng kanyang utos na ituro sa anak ng kanyang mga anak. Bakit po? Pababalikin ko yung computation. Itong si Moises, siya po ay anak ni Jochebed at saka ni Amram. Isang Levita. Ang mga Levita ang nagtuturo sa mga Israelita ng Mosaic Law. Pero wala pang Mosaic Law noon kasi si Moises ipinanganak pa lang at sinagip siya, yun ay ibig sabihin ng Moises. Pero yung si Amram, sino nagturo kay Amram? Sa lahi ng Levita, isa sila sa nakaunawa sa pamamaraan ng Panginoon. Tingnan niyo mabuti ha. Siyempre, ang magtuturo kay Noah ng daan ng Panginoon ay si Adan. O kaya naman itong si Metusalem kasi inabutan niya yan. O kaya naman itong si Enoch kasi lumakad na kasama ng Diyos. Sila kasi ay merong pagtuturo continuity. Kaya lang yung iba, pag hindi na naturuan, nawawala at sumasama. Alam niyo, pagdating naman kay Noah, itinuro niya siyempre kay Sem. Hanggang sa tuloy-tuloy, hanggang kay Abraham. Kasi si Abraham, inabot pa ni Metusalem. Iyon yung si Sem. Hanggang kapanganakan ni Joseph. Di ba matalino si Joseph? Alam niya ang maraming bagay. Kahit nag-iisa siya sa Egypt, na-control niya ang ekonomiya ng Egypt. Dahil alam niya ang istorya at nag-aral siya sa paaralan ng kanyang tatay na si Jacob. Tiniyaga siyang turuan ni Jacob. Nung 17 years old na siya, ginawa na siyang alipin ni Potiphar. Ibinenta kasi siya sa Egypt. Pero yung talino ng Diyos nasa kay Joseph at nalalaman niya maraming bagay dahil receptive at teachable siya sa itinuro ng kanyang tatay na si Jacob. Dumating ang pagkakataon na sila ay 72 nung ikadalawang taon ng taggutom, kinuha na ni Joseph ang lahi ni Jacob, yung tatay niya at mga kapatid. Nasa 70 plus lang yon na kinuha niya galing doon sa Kanaan kasi nagkaroon ng taggutom sa buong mundo. Ang meron na lang pagkain ay si Joseph kasi si Joseph marunong mag-save. Sa panahon ng kasaganaan na 7 taon, wala siyang inaksaya. Iniipon niya yung mga natitira. Kaya yung susunod na 7 taong taggutom, sila lang ang may pagkain. Talino ng Diyos yun. Kaya kapag tayo may talino ng Diyos, dapat mayroon tayong savings. Huwag kayong padadaig sa langgam. Ang langgam po ay matalino. Very smart ang mga langgam. Maraming tao naka-smartphone pero walang ipon. Ang mga langgam is smart kasi meron silang ipon. Sa panahon ng tag-init, nag-iipon sila ng pagkain para pagdating ng tag-ulan, may pagkakain sila. Mga kapatid, mga kabayan, gusto ko pong ipakita sa inyo, hindi laki ng kita ang usapan dito. Marami na ako nakita at napatunayang ang laki-laki ng income, wala ding naipon. Ang kailangan natin ay disiplinado tayo. Hindi tayo nag-iipon para pang gastos. Nag-iipon tayo para makapag-build tayo ng wealth na accumulated income. Ngayon, kung ipapakita ko po sa inyo si Joseph sa kanyang kapanahunan, sabi niya, alam nyo, mga kapatid, isang araw lalabas tayo sa Ehipto. Pag ako'y namatay, ingatan nyo yung buto ko. Ayaw kong malibing dito sa Egypt. Gusto ko doon ako malibing sa libingan ng aking ama na si Abraham, yung kanyang lolo na si Abraham sa lugar ng Macpela. Doon nila gusto magsama-sama. Kasi si Abraham, matalino, bago pa siya mamatay, nakabili na ng libingan. Ang matalinong tao, pinaghahandaan ang araw ng kanyang kamatayan, hindi siya pabigat sa maiiwan niya sa lupa. Mga kapatid, ang sabi ng Ecclesiastes chapter 6 verse 3, mas mabuti pa ang isang naagas na sanggol
kaysa isang tumanda na walang pampalibing. Ang pinakamahal ngayon na lupa per square meter ay libingan. Mga kapatid, yun ang iyong legacy. Itong si Joseph, sabi niya, yung buto ko ingatan nyo. Nagkaroon ng caretaker. Sa loob ng 400 years nila sa Egypt na naalipin, lumabas sila, dala-dala pa rin nila yung buto. Ano ang ibig ko sabihin? Yung buto ni Joseph ang naging point of reference para ikwento ang Genesis. Bakit? O kapatid, nalipita, ikaw ay inaatasan na mag-ingat ng buto nitong si Joseph. Kasi itong ating si Lolo Joseph, siya ay naging hero ng ating bansa kasi iniligtas niya ang maraming tao kasi sa panahon niya, marunong siyang mag-ipon. Sa panahon ng kasaganaan, ay ito ay kanya itong iningatan para wag mag-aksaya, maging productive ng todo habang malakas ay kumikita, nag-iipon, para pagdating ng tagutom, ng taghirap, ay merong pagkain. Alam mo, itong si Joseph neto, yan ay naging hero ng mga kapatid natin. Yan sila ay naglakbay sa disyerto, 7 sila nang pumunta ng Egypt. Ang tatay niyan ay si Jacob, ang kapatid ni Jacob si Esau. Ang tatay nila ay si Isaac, ang nanay nila ay si Rebecca. Si Rebecca at saka si Isaac mag-asawa, ang tatay nila ay si Abraham. Si Abraham, si Tare, ikinuwento nila hanggang doon sa kay Adan. Kaya ito, habang caretaker sila ng buto nitong si Joseph, ikinukwento nila yon. Hanggang sa ito ay naging lolo na, yung apo naman ang kinwentuhan ng tungkol sa buto ni Joseph at istorya ng Israel at istorya ng patriarch at istorya ni Noah at istorya ni Adan. Continuity yon. Hanggang sa 10 saling lahi, hanggang sa henerasyon na 400 years. 400 years na yun na taon, lumabas na sila sa Egypt sa pangunguna na ni Moises, anak ni Jochebed at ni Amram na isang Levita. Na naikwento ang lahat ng pagkakataon para ituro kay Moises habang siya ang nag-aalaga. Kasi alam nyo, si Moises, nung panahong bumangon yung masamang paraon, pinapapatay ang lahat ng bata kasi ang bilis dumami ng mga Hudyo. Kaya pinapapatay si Moises, lumaki na, hindi na maitago, nilagay na lang siya sa isang basket. At pagkatapos pinaanod, nakita nung prinsesa ni Paraon, anak ng Paraon, sinagip siya, at si Miriam naman na panganay na babae, kasi 3 sila magkakapatid, si Miriam, si Aaron at saka si Moises, sobrang galing ng kanilang mga magulang, nakapag-raise sila ng anak na leader ng Israel. Sa kanila galing si Miriam, propetisa, si Aaron na high priest, si Moises na pinakang leader ng 3 milyon na katao na mga Israelita na lumabas sa Egypt. Ibig sabihin, si Moises, sabi ni Miriam, gusto niyo po, mahal na prinsesa, ikuha ko po kayo ng nurse na mag-aalaga para sa bata, para sa anak niyo. At ang ipinakilala niya ay yung nanay din ni Moises. Kaya ang nag-alaga ay si Moises, kay Moises ay nanay niya din. At sinamantala ni Amram at Jochebed na mag-asawa na ituro sa kanila ang lahat ng istorya patungkol sa Genesis, sa Exodus, Leviticus, lahat ng mga katuruan tungkol sa history ni Eva at Adan, ni Noah, pag-iba-iba ng lahi, lahat ikinuwento na. Kaya naman nasulat ito ni Moises. Makikita nyo yung continuity importante kasi isinasali nila yung daan ng Panginoon, isinasali nila, itinuturo nila ang kahatulan, ang kabanalan, at ang pagkatakot sa Panginoon. Alam niyo po, napakahalaga ng pagiging covenant keeper. Pag tayo ay covenant keeper, pamamanahan mo siya. Tuturuan mo siya ng patungkol sa Panginoon, sa daan ng Panginoon at kabanalan, na ang Diyos ay aalalahanin, na ang Diyos ay nagbibigay ng abilidad para makapag-produce tayo ng wealth. Kaya naman, si Joseph ay ang mindset niya ay sharp patungkol sa pagkaunawa sa maraming bagay sa pagninegosyo. Kaya full of wisdom siya. Kaya kahit nag-iisa siya, na-control niya ang buong Egypt. Alam niyo mga kapatid, maraming mga bagay tayong matututunan sa buhay ni Abraham patungkol sa karakter na siya ay covenant keeper. Kailangan yung tipan ng Diyos sa atin
na panatiliin natin na ituro sa ating mga anak, katungkulan natin yan. Huwag kayong mapapagod na magturo sa kanila. Kahit parang ang tingin nyo ay hindi ka pinapansin, at least maisalin mo sa kanya kasi yan ang pamanang pangwalang hanggan. Hindi lang pamanang material, ang may pamamana natin yung pagkatakot sa Panginoon na huwag silang malayo. Napakaganda na ang iyong henerasyon, dadating ang time yung iyong apo sa tuhod, apo sa talampakan, kaapu-apuhan, doon lumalabas yung mga missionary, mga pastor, lumalabas mga naglilingkod sa Lord, mga negosyante, mga pinagpala, hindi yung, doon lumabas yung mga kriminal, mga rapist, doon lumabas yung mga mamamatay tao, doon lumabas yung lahat ng mga hindi magagandang pag-ugali. Alam nyo, kapag covenant keeper tayo, ituturo natin sa ating mga anak hanggang sa anak ng ating mga anak. Yan po ay turo ng Panginoon na dapat nating gayahin si Abraham. Bilang tayo binhi ni Abraham, huwag tayong mapagod na magturo. Mahirap po magturo, nakakapagod. Nakakapagod magturo kasi minsan hindi ka pinapansin. Ito nga lang, sa pagtuturo ko, minsan akala ko, minsan nagtuturo kasi ako minsan sa iba pang grupo eh. At todo, pangangaral ako, yung pala, naka-offline na kami. Ganado pa man nila ko, wala na pala nakikinig at naputol na. Hindi mo alam kung may nakikinig pa. Minsan, mahirap sa lahat yung nakikita mo na nga yung tao, tapos hindi pa nakikinig. Pero wag tayong tumingin doon. At tingnan natin yung kaluluwa niya na nagsasabi sa atin, sige pa, Pastor, sharean mo pa ako ng Word of God. Huwag mong pasinin yung aking physical body. Sa totoo, parang umiiwas lang ako, pero gusto ng kaluluwa ko. Yung ayaw, yung laman ko. Kaya may mga tao na malulungkot kang minsan, naggagawain tayo o nag-aaral ng Word of God, biglang, permission to live. Hindi naman masama yon, pero tatandaan yung mabuti. Huwag tayong magkakasala ng kagaya ni Esau. Si Esau, ipinagpalit niya sa isang mangkok na material ang spiritual na bagay. Ang spiritual blessing, hindi pinagpapalit sa material na blessing. Yun ang kasalanan ni Esau. Pinagpalit niya ang spiritual blessing ng pagkapanganay niya. Alam niyo, may blessing ang spiritual na pagpapalang salita ng Diyos sa atin. Hindi kasi ang babalik ng walang kabuluhan. Hanggat maaari kapag Word of God nagagalak tayo, niluluwalhati natin ang salita ng Diyos at nananalig tayo. Kasi yun ang sabi ng banal na kasulatan sa karakter ng mga tunay na hentil na itinalaga sa buhay na walang hanggan. Sa Acts 13:48 nakalagay yun. Nagalak ang mga hentil nang marinig nila ang pangangaral ni Bernabe at ni Pablo at ang salita ng Diyos niluwalhati nila at nagsisampalataya yung mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, huwag kayong mapapagod na i-share ito sa ating mga anak, sa ating apo, tiyaga lang. Hindi mawawala niya ng kabuluhan. Akala mo wala siya naiintindihan, laro ng laro, o kung ano-anong ginagawa. Isang araw, natatanim sa isipan niya yon. Kasi napakamurang kaisipan, teachable sila. Kaya si Joseph, magtataka kayo. Si Moises, magtataka kayo. 17 years old lang si Joseph, umalis na sa pamilya niya, ibinenta na ng kanyang mga kapatid. Tapos dinala siya sa Egypt, ginawang alipin ni Potiphar. Pero napayaman niya si Potiphar. Napayaman niya si Paraon. Kasi marunong siya mag-manage. 17 years old, tinuruan ni Jacob. Si Moises, rin siya, tinuruan ng kanyang tatay at saka ng kanyang nanay na si Jochebed at saka si Amram. Pero natandaan niya yung mga bagay na yun, kaya nasulat niya ang Pentateuch. Kaya napaka-importante po nung tayo ay patuloy na mag-aalaga sa ating mga anak. Sabi ko nga, kung meron kang parang hangaan mo, ay yung mag-ina na ito, itong pamilya na ito, mag-asawa, na matiyagang nagturo sa kanilang anak. Sa kanila nang galing ang mga great leader ng kanilang bansa. Si Moises, si Aaron at si Miriam. Alam niya, sabi ni Webster, yung gumawa ng Webster Dictionary, si Daniel Webster, at saka yung Miriam Webster, yan ay magkapatid yan. Alam niyo, sabi nila kung meron kaming pasasalamatan sa aming narating sa buhay, ay yung aming nanay na nagtiyaga sa aming magturo ng daan ng Panginoon.
Alam niyo, sabi ng Diyos kay Abraham, si Abraham ay kinilala ko, ang layunin ko para ituro niya sa kanyang mga anak ang daan ng Panginoon. Pagkamatay niya, magtutuloy-tuloy yung daan ng Panginoon na ipasa niya ang kabanalan at ang kahatulan para padating ko yung pagpapalang ipinangako ko kay Abraham. Magkakaroon lang ng katuparan ang blessing ng Diyos sa buhay natin pag ginagaya natin si Abraham. At hindi lang ikaw pagpapalain hanggang sa anak ng iyong mga anak. Gusto niyo ba yun? Ang mga anak mo hindi naging pulubi, hindi na malimos ng tinapay, kundi sila ay mga masasagana, hindi lang masagana, physical, pati ang spiritual nila ay meron silang kaalaman sa salita ng Diyos. Pagpapala sa mga tao ang iyong mga inapo, tunay kang pinagpala. Kaya sabi ko, si Abraham talagang pinagpala dahil ang binhi niya, pinagpala ng todo. Pinuhin niyo mga Israelita, hindi pa nila kinilala si Jesus, pero sila nakaimbento ng Google, sila nakaimbento ng Facebook, mga Hudyo, mga Israelita, pinakamahuhusay na nakakatanggap ng Nobel Prize International. Kaya tayong lahat mga kapatid ay pinagpala ng Lord pagkaiingatan natin ang covenant ng Diyos na mahalin natin siya ng higit sa ating sarili, na ituturo sa ating anak ang daan ng Panginoon. Pakibasa, Pastor Ates, yung Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 6. Deuteronomy 6 verse 4. Tingin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon, at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. Diretso po. 7. Diretso. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila, sapagkat ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. At pagka ikaw ay nakaupo, pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. 8. At iyong tatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. At iyong isusulat sa itaas ng iyong pintuan na ang iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. 10. Yan, alam nyo, okay na, Pasara. Mahaba pa yan, pero ang point lang dito, meron pala tayong obligasyon bilang covenant keeper na yung ating natutunang takot sa Diyos, mga bagay na natutunan, hindi natin sinusumbat sa ating anak, kundi itinuturo natin. Buong sikap nating ituturo. Alam nyo, mahirap talaga, kailangan ng pagsisikap. Pinakamabigat yan. Kasi madali tayong mairita. Yung tinuturuan mo na, tapos ganun pang karakter, maalam pa sa'yo, talagang maiinis ka din minsan. Pero sabi ng Biblia, ay buong sikap, may pagsisikap tayong gagawin. Kaya ito po ay katungkulan natin bilang covenant keeper. At tatandaan nyo, tayo ang mapagpapala. Kasi kung ano itinanim mo, yun ang aanihin mo. Pag tinaniman mo sila ng mga tamang katuruan, mga bagay na pagkatakot sa Diyos, hindi yun mawawala. Ang Diyos ang gagawa sa kanilang buhay kasi nagampanan mo yung katungkulan at tuturuan mo din sila na ituro dito sa kanilang mga anak. Habang ginagayad at ginagabayan mo ang iyong mga apo, tinuturuan mo din ang iyong mga anak kung paano magturo. Para may continuity ang tawag po doon. Kung hindi yun ginawa ni Abraham, mapuputol sa lahi niya ang lahing matuwid. Kaya napuputol kasi walang continuity. Kaya mga kapatid, tayo dapat ay covenant keeper. Ang binhi ni Abraham, si Abraham mismo, covenant keeper. Tatandaan niyo, galit ang Lord sa covenant breaker. Pag nakipag-covenant ka sa asawa mo, siya lang ang mamahalin mo habang ikaw ay nabubuhay. Covenant yun at nangako ka sa Diyos. Ang Diyos, pinag-iista niya ang babae at lalaki. Covenant din yun. Pero ang mga tawag sa ganyang covenant ay mga covenant na pangtao. Pero yung covenant ng God, iniutos niya yon na ating ituturo sa ating mga anak. Ang mangyayari nasa langit ka na pagmamasdan mo yung iyong mga anak, hindi ka malulungkot. Tama pala yung mga pinaggagawa ko. Buti na lang, nagtiyag at nagsumikap ako na ituro sa kanila. Mga kapatid, huwag tayong mapagod sa pagtuturo
sa ating mga anak at sa ating mga apo. Huwag kayong mapapagod. Talagang mayroong pagsisikap na gagawin tayo. Kaya sa ating pinag-aralan, balanse tayo, hindi lamang ka magtuturo na kung paano yumaman, tuturuan mo din yumaman sila sa pananampalataya sa Diyos, sa daan ng Panginoon, kasi iyan ay isa sa requirements at characteristic ni Abraham. Si Abraham ay covenant keeper. Kaya naman, doon sa pagkakataong yon, pinagpala ng Diyos ang binhi ni Abraham. At alam nyo, ang binhi na yon, na iisa ay si Jesus. Kasi kung siya'y napasama, mawala na ng daluyan ng ipapanganak na Kristo. Kaya ang Diyos ay mabait, mabuting Diyos na nag-iingat ng kanyang mga pangako. Tutuparin niya ang pangako niya sa atin at tayo naman ay gaganap sa kanyang mga kautusan. Purihin ang Diyos at maraming salamat sa inyo. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, pinagpe-pray ko ang aking mga kapatid. Patuloy na pasiglahin mo ang aming puso at bigyan ng pagiging teachable heart na pagka kami nakikinig ay kung paano namin ituturo ito sa aming mga anak at sa anak ng aming anak. Alam ko, Panginoon, na makapangyarihan ka nang umusap sa aming puso na hindi lang kami ang dapat na mapagpapala din ang aming mga mahal sa buhay at ang aming future generation. Salamat, Panginoon, sa lahat ng kapurihan. In Jesus' name, amen. Purihin ang Diyos. Kung may question kayo, pwede kayo mag-question. Marami pong salamat sa inyong